face naman daw po, Mr. Speaker. Yung Face, Mr. mga Speaker, bata. yung sa press conference na. So ito mga kabanat, no, itong interpellation ni Castro, patungkol na naman ito sa dalawang babae na pinaratangan niyang mga kasundaluhan na dinukot daw. So panay, dami niyang itong si Castro, ang dami niyang dokumento pati yung nanay ay nakuha niya yung salaysay ng nanay na hinahanap daw ng nanay yung mga anak nila dahil daw nawala. Diba? At puro daw panay daw punta dito yung mga taga-NTF. At ngayon ay parang napagbuntunan pa itong mga kapulisan natin na wala daw ginawa, hindi daw tumulong sa nangyayari noon na pagdukot. Lagi niyang sinasabi na itong mga kabataan, mga tao na ito, kasi hindi naman talaga ito bata kaya dahil matanda na dinukot daw talaga daw, hindi umano. Wala man lang alinlangan itong si Castro. Malay mo baka mamaya itong nangyari pala ay set up ng mga makakaliwang grupo na pakunwaring pasukuin itong dalawa. Bakit kinalaunan ibalik rin nyo na kayo'y dinukot para masiraan naman itong NTFL ka, di ba? Hindi rin ba naisip yan ni Castro? Kaya pag bumira siya parang ginagawa niya talagang masama itong ating kasundaluhan at kapulisan, di ba? Grabe talaga itong si Castro, mga kabanan. See you next video, mga kabanan. Panoorin niyo pala itong kasunod nating video. Inquest proceedings during yung ganitong nangyayari na sinasabi natin nagkaroon ng na encounter or whatever. Meron ba? Mr. Speaker, may I request for a 1 minute? For the interest of time, pwede po akong makakuha ng yung latest na na operation manual ng PNP para matiyak ko po na at kung meron mang inquest proceedings, Mr. Speaker, baka hindi ito ginagawa agad. Okay? So yun po yung napapansin natin doon, hindi nagagawa agad. Okay? So okay na po ako doon. Bigyan na lang po ako, Mr. Speaker, ng copy ng PNP operational manual. Okay, last topic. Yes, Mr. Speaker. The PNP can provide you a copy of that. Thank you, distinguished sponsor. Okay. Ang last topic ko po, Mr. Speaker, ay yung nangyari pong kidnapping doon sa dalawang environmental activists. Okay? Kaugnay kay kay Janila Castro at kay Jed Tamayo. Okay? So totoo ba, Mr. Speaker, that the police were not cooperating in their search for the missing activists nung panahon na inireport ng magulang 4 days after na nawala itong dalawang activist na ito? Kasi meron po kaming account dito ng ng nanay ni Jonila Castro kung ano yung naging experience niya doon sa PNP Orion PNP. Okay? So police were not cooperating in their search. Elements of the Orion PNP repeatedly went to their house for verification daw. The Plaridel police came to visit 4 days after the abduction, but their questions were not good. So kung ano-ano mga question po ang sinasabi nito mga police na to. They said that my daughter was recruited in Bataan, but it baffled me because of my daughter and her companion were merely volunteers. Orion police were delaying the release of the Blatter report. Sinabihan pa sila na gumawa ng statement purportedly to say that our daughter are doing something wrong. But they are not, because they are only helping other people. Ayaw pumirma ng PNP Orion ng dokumentong nagpapatunay na wala sa kanilang kustodiya ang mga anak nila. So ito po yung written statement ni Nanay Rose Castro doon sa nangyaring pagre-report niya doon sa police. Okay? Hindi man lang sabi dito na babahala ako sa kabila ng lahat ng ito, hindi man lang ba naisip ng gobyerno na ipaalam sa sariling pamilya ni Jonila na siya ay nasa kustodiya nila.
Nalaman lang namin na hawak nila ang aking anak sa live streaming ng kanilang press con sa Facebook. Alam mo naman nila kung saan kami nakatira. Malimit nga po silang nagpapadala ng tao sa amin. Mga nagpapakilalang sundalo o bahagi ng NTF-ELCAC na parating hinaharap ni Jonila. Pinapabulaanan ko ang sinasabi nilang walang report na nawawala ang anak ko. Nalaman lang namin na nawawala siya kinabukasan sa pamamagitan ng tsinelas na naiwan kung saan sila dinukot. Agaran kaming nag-report sa Police Orion. Kinontak ko din si Justin Gutierrez, ang nagpakilalang miyembro ng militar na madalas na pumunta sa bahay at naghahanap kay Jonila para magpatulong na mahanap ang anak ko. Hindi nila agad ako sinagot at sa pagtawag kinabukasan, wala man lang inialok na tulong. Hindi pa rin sila kumontak sa amin hanggang sa ngayon. So ito yung sinasabi nung nanay ni Jonila, si Nanay Rosalie, dahil po dapat responsibilidad po ng pulis na tumulong sa ating mga sinumang tao na humingi sa kanila ng tulong kung merong mga ganitong nangyayaring kriminalidad. Di po ba, distinguished sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ang ating kapulisan naman po ay Pairing. talagang tumutulong. In fact, the PNP personnel of Orion Municipal Police Station, when they learn about this, talagang nag-ano din sila hanggang sa mga CCTV doon sa kung saan yung suspected what do you call this? Yung rota na mapupuntahan nitong kung sino man po ang nag-abduct dito sa mga ito. Kaya yun hong ating mga kapulisan ay tumulong din po doon sa case sa Orion. And then, dito nga, nakita pa nila that in the CCTV footages, may gray Toyota Innova na nandyan and ganyan-ganyan. And then, later on, according to our PNP, nag-surface naman daw po, Mr. Speaker, Well, yung surveys, Mr. mga Speaker, bata. doon sa press conference na ng NTF-ELCAC, andun ang PNP, andun po ang military, at nadamay pa nga yung mayor nag-provide noong munisipyo na ginamit dito sa press con. So, in the interest of time, Mr. Speaker, so tingin ko, may responsibilidad at accountability ang PNP sa mga ganitong mga pangyayari. At dapat po kung meron pong karaniwang tao na dumudulog sa ating PNP ng tulong para po doon sa paghahanap, halimbawa po ng mga kinidnap katulad nito, ay dapat po na mabilis ang ang aksyon. At mukhang sila pa yung nagkaakusa dito sa mga dinukot na dalawang kabataang environmentalist na kabilang sa sinasabi nilang terrorist group o sinasabihan nilang NP. May I remind the interpreter So, that I'm winding your up, time is Mr. Speaker. I'm winding up. So, Mr. Speaker, pwede po bang mag-submit ang Orion Police ng account, ng report tungkol sa nangyaring ito na sinabi po nung ating magulang ni Jonila, kaugnay nito para makita rin po natin yung yung isang side. Kasi 'di ba, isang side Yes, lang po Mr. sinabi Speaker, natin. we can do that. So, PNP can do that. Okay, that ends my interpellation, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa ating distinguished sponsor at sa DILG. Thank you very much, Mr. Speaker, and to the Honorable Franz So Castro. yun, yan ang pahayag ng grabe talagang mga makabayan black pag magtanong, mga kabanat. To the point talaga na puro paratang talaga sa ating mga kapulisan. Wala pa nga yung final investigation na naniwala talaga sila na itong sila ni Junel at saka itong si Junela at itong si Jed ay dinukot di umano ng mga kasundaluhan. Di ba? Pero hindi nila tiningnan yung anggulo ng sitwasyon dyan. Una, wala nga naman. Sinabi lang nitong dalawa na dinukot sila. Na dapat tiningnan mabuti. Baka mamaya frame up ito at planado. No? Planado nito ng mga taong ito na siraan itong NTF-ELCAC. Di ba? Pwede naman kasi gawin nila yan. Baka kunwari, sumuko. Tapos sa kinalaunan, bawiin nila yung sinasabi nila na sila ay dinukot para masiraan lamang itong NTF-ELCAC. Pwede rin yan. Di ba? Maaari din yan. Dapat tinitingnan talaga ng mabuti ni Castro. Hindi yung bira ng bira lang na parang
gusto niyang palabasin na itong ating mga kapulisan, kasundaluhan, ito pa yung gumagawa ng masama na sila naman nagpapatupad ng kanilang trabaho. Lalo na sa hanay ng kasundaluhan. Mabigat kasi yung paratang sa kasundaluhan na sila daw ay dinukot nila itong dalawang bata. Hindi, sabagay, hindi naman ito bata dahil matanda na ito, 21, 22 na ito. Yung dalawang mga kababaihan na membro di umano ng mga makakaliwang grupo na sumurinder at gustong magbagong buhay at kinalaunan pagkatapos ng press conference, no? Bago matapos at ang press conference ay binawi yung kanang statement at ginamit yung pagkakataon na ito. Ayon pa kay Presida Acosta, nung tinanong daw sila doon sa sa isang room ng isang abogado, okay naman yung mga sagot nila, no? Na pinatotohanan naman nila yung kanilang mga salaysay ay galing sa kanilang puso. Nung hinarap na sila sa press conference, doon na ginamit nila yung kanilang pagkakataon na sasabihin na hindi daw sila sumurrender kundi dinukot. So ginamit nila yung pagkakataon na yun nung kaharap nila yung media na para siyempre malakas kasi yung dahil naka-press conference, biglang sasambulat yan dahil nga naka-live or di kaya naka-broadcast ka. So yun ang ginawa nilang pagkakataon. Pero sa akin nakita dapat tinitingnan mabuti ni Castro, hindi yung bira ng bira, parang gusto niyang palabasin na masama itong ating kasundaluhan at ang kapulisan, no? Hindi niya pa nga alam kung sino yung nakasakay doon sa nakikita sa CCTV na sinakay sa van, di man, no? Alam niya ba yung alam niya ba kung sino, pulis ba yun talaga yung sakay ng van? Mamaya frame up pala yun, planado. Para nakikita ko kasi dito mga kabanat, nung pag ako ang analyze ko dito, parang planado yung pagsuko ng dalawa Parang planado para masiraan itong NTFL kakay. Nagpakukunwari, sumuko at kinalaunan nung kaharap ng media, nagkaroon ng press conference na doon na binawi nila yung kanilang statement para masiraan lamang itong NTFL. So yan mga kabalat ang opinion natin at maraming salamat sa next video. So gagawa na lang ako dito ng una. Yun. So, off na